Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 27, 2022 at para sa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At mula po dito sa Basilica ng Mahal na Birhen ng Peña, Francia, hatid ko po sa inyo ang ating unang pagbasa at ang pagninilay sa araw na ito. Ito ay hinango sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 1, verses 26 to 31. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito, upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo, Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa Peña, Francia, kung saan kahapon po ay nagmisa tayo doon sa Calabanga dahil dumalo po ang replika, ang imahe ng Poong Jesus Nazareno sa mga simbahan na sakop po ng Calabanga. Sa ating pong unang pagbasa, pagninilay ko po na akin pong nabalikan ang aking karanasan nung ako po ay nasa seminaryo pa. Nagsimula kami ng Siam mula sa iba't ibang lugar, mula sa iba't ibang archdiocese and dioceses. Mula sa Siam, 3 lang po kaming natira. Ako sa Manila, si Father Agot sa Diocese ng Legazpi at si Father Jose naman ay sa Negros, nasa doon po. So sa Siam na ito, kami ba ay may tuturing na pinakamagaling sa Siam? Hindi po. Kung babalikan ko nga aking karanasan, talagang punong-puno ako ng insecurities noon dahil yung halos lahat po ng batch ko ay masasabi kong magagaling. At ako po ay talagang napag-iiwanan pagdating po sa academics. Hindi kasi ako ganun katalino, hindi ako ganun kahusay. Talagang bumabagsak po ako sa mga subjects namin. Kaya talagang grasya talaga ng Diyos na ako po ay nakatapos, isa sa mga nakatapos. Sana po, hindi dahil hindi magaling yung mga kasama ko, kundi siguro sadyang iba ang plano ng Diyos sa kanila. Pero noon po talagang punong-puno ako ng diyan ang pinakamahina ko, nawawalan ako ng pag-asa o kaya nasasabi ko na baka hindi ako sa bukasyon dahil nga hindi ako matalino. Yung grades ko ay kadalasan bumabagsak. Nakakahabol lang kapag finals at doon po talagang pagtaka din, talagang nakapasa. Pero ito po lagi ang aking pinangahawakan na hindi ako nakapasa, naging pare na ordinahan, pinili para isa sa mga maordinahang pare na maglilingkod sa Manila dahil naging magaling ako, naging matalino ako, kundi ito ay lagi nagpapaalala sa akin na magaling ang Diyos. Hindi ko dapat kalimutan yun. Dahil sa Diyos, dahil sa awa at tabag ng Diyos, kung kaya ako po ay naging pari. Ngayon ay sa September 29, magsasampung taon na. So magsasampung taon na. Ganun nakakabilis, kung paano kumilos ang Diyos sa akin. At ang tanging hangad, hindi para lumaki ang ulo o magmalaki, magmataas, kundi lagi magpatuloy na magpaalala na
hindi tayo pinipili ng Diyos dahil sa katangian natin na magaling tayo, mahusay tayo, kundi dahil sa ating mga kahinaan, doon tayo mas natututong kumapit at umasa sa grasya ng Diyos. At dahil doon, yun yung mas kailangan na makita ng mga tao. Sabi nga lagi, no, sa sulat ni Apostol San Pablo, laging ito yung pinapaalala niya na hindi yung ating mga sarili ang dapat na ipapakilala, kundi ang Diyos. So nawa, magsilbing inspirasyon po sa lahat ng mga pinanghihinaan na tinatawag ng Diyos na ang tingin sa sarili ay napakaliit, pero sadyang dapat po yun, no? Sa harapan ng Diyos, sabi nga, wala tayong ipagmamalaki sa Kanya. Sa harapan ng Diyos, tayo po ay wala talaga. Kaya sino tayo para magmataas? Sino tayo para magmagaling sa Kanya? So, nawa, patuloy nating alalahanin ang ating mga karanasan dahil ito ang laging magdadala sa atin na magpakumbaba, lumuhod sa harap ng Diyos at humingi ng Kanyang grasya. So, muli po, mula dito sa Peña, Francia, isang magandang araw po sa inyong lahat.